Pinakamalaking roro na barko maglalayag na sa rutang General Santos, Iloilo, Manila. Wala ng gyera sa lalawigan ng Cotabato ayon kay Governor Mendoza. At City Vet ng lungsod ng Tacurong patuloy pa rin na ginagampanan ang kanilang tungkulin. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Hunyo 3, taon 2024. Pinakamalaking roro na barko maglalayag na sa rutang General Santos, Iloilo, Manila. Narito ang ulat. Inanunsyo ngayon ng Tugo Travel ang paglagay nila ng pinakamalaking roll-on, roll-off o roro vessel na MV Maligaya na may rutang General Santos, Iloilo at Manila. Pinalitan nito ang MV Masigla na naglayag ng Davao, Jensan, Iloilo, Manila na rota noong nakaraang buwan. Ang MV Maligaya ay kilala sa kapasidad nito at amenidad sa mga mananakay na ito ay may kakayahang mapasakay ng 850 na pasahero. Ang barkong ito ay may mga modernong aksibilidad gaya ng escalator sa main lobby at elevator para sa pagpunta ng upper at lower decks. Sa Deck 5, matatagpuan ang daan papuntang Upper Deck, Front Desk, Quick Mart, Watson's, Miniso Philippines, Souvenir Shop, Kultura Filipino Souvenir Shop, a beauty salon, clinic changing station, an altar, communal toilets at liguan at pet room. Sa Deck 6 naman, makikita ang Horizon Cafe, Cafe To Go Coffee Shop, Island Fiesta Restaurant, Cool Blood, Sea Breeze, Goldilocks, a video key area, KTV rooms, a viewing deck at lugar kung saan matatagpuan na pwedeng manigarilyo. Sa pagsakay, maaaring pumili sa mga mega value at tourist class bunk bed, business class bunk bed at stateroom na hiwalay na higaan ang may TV, balikura na may bathtub, sala at lababo. Ang sasakay ay may libreng kain, libreng gamit, pantulog at 50 kg baggage ang maaaring dalhin. Ang MV Maligaya ay may schedule. Manila papuntang Davao, aalis ito ng Sabado sa ika-2 ng hapon at darating ito ng Lunes ng ika-11 ng umaga. Davao papuntang General Santos, aalis ito ng Lunes sa ika-2 ng hapon at darating ito ng Lunes, ika-11 ng gabi. General Santos papuntang Iloilo, aalis ito ng Martes ng ika-2 ng hating gabi at darating ito ng Miyerkules ng ika-3 ng hating gabi. Iloilo papuntang Manila, aalis ito ng ika-6 ng umaga ng Miyerkules at darating ito ng Huwebes ng ika-1 ng madaling araw. Para sa karagdagang impormasyon, ang mga sasakay ay maaaring ma-download ng Tugo app. Bisitahin ang official na website, pumunta sa anumang Tugo store at SM Business Center o tumawag sa 632-852-87000. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Cardivalencia para sa Soxergen Headliners. Wala ng gyera sa lalawigan ng Cotabato ayon kay Governor Mendoza. Narito ang ulat. Binigyang diin ni Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza na sa lalawigan ng Cotabato matapos ang panahon ng paglalaban-laban ng mga grupo na naging sanhi ng kaguluhan sa mga komunidad noon. At ang totoong gyera ngayon, aniya ay nasa pagharap sa banta ng kalamidad at mga hamon ng panahon. Ito ang naging buod ng mensahe ng gobernador ng lalawigan
kasabay ng ginawang opening program ng 15-day capacity development training for volunteer responders of Cotabato Province, Batch 13, na ginanap sa 1201st Community Defense Centers o CDC, 12 Regional Community Defense Group o RCDC, RESCOM, sa bayan ng Carmen ngayong Lunes. Binigyang diin nito ang pangunahing advokasya sa kanyang pag-upo bilang pinakamataas na pinuno ng lalawigan noong 2010 ay ibalik ang pag-uunawaan at respeto sa bawat tribo sa lalawigan ng Cotabato at ang pagtanggap ng mga Cotabateño na ito ay binubuo ng tatlong grupo, IP o Indigenous People, Kristiyano at Moro. Naging prioridad nito ayon sa kanya ang pagsulong ng maayos na relasyon sa pagitan ng nabanggit na mga grupo at isa sa mga programang ito ay ang Summer Kids Peace Camp o SKPC na nagbigay ng pagkakataon sa mga kabataan na magkaroon ng magandang pananaw sa bawat isa, anuman ang tribong kinabibilangan nila. Ang SKPC ay binuksan din ngayong araw sa bayan ng Libungan. Sa kanyang patapos na mensahe, pinasalamatan nito ang may 121 na volunteer responders na sasabak sa 2 linggong training na handang magsilbi sa kani-kanilang mga barangay na inaasahang manguna sa pagresponde sa panahon ng kalamidad at mga sakuna. Ang Batch 13 ay nagmula sa mga bayan ng Makilala, Magpet, Arakan at President Rojas at tuturuan ng Incident Command System, Standard First Aid and Basic Life Support, Basic Rope Rescue Techniques, Water Safety Orientation, Basic Map Reading and Land Navigation at Basic Field Survival Skills Techniques at marami pang iba. Kasama rin ang gobernadora sa naturang aktibidad sina 602nd Deputy Brigade Commander Colonel Neil Alfonso Roldan, Colonel Alvin S. Aspiras, Director 1201st RCDC, 12 CDC RESCOM, PA, Senior Fire Officer 4 Delmar L. Faranyal, Carmen Municipal Fire Marshal, Provincial Advisory Council Member Albert G. Rivera, at mga kinatawan mula sa Office of the Provincial Governor, Ginoong Prince Carmel Acosta, at LTC Emmanuel C. Tuyan, MNSA, RES. Nito lamang Biyernes, 31 ng Mayo taong kasalukuyan, isinagawa din ang pagtatapos ng may 149 na mga individual na bahagi ng Batch 11 ng naturang pagsasanay na nagmula naman sa mga bayan ng Banisilan, Carmen, Cabacan, Matalam, Lang at Tulunan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sock Surgeon Headliners. Para sa uling balita, City Vet ng lungsod ng Tacurong patuloy pa rin na ginagampanan ang kanilang tungkulin. Narito ang ula. Para sa transparensiya, accountabilidad at epektibong pamamahala sa LGU, ang City Veterinary Services Office o CityVet ay nagbahagi ng kanilang mga programa at aktibidad. Ipinakita ni City Veterinarian Dr. Alan Alimahen ang kanilang nagawa kasabay ng Monday Flag Raising Ceremony noong ika-27 ng Mayo taong kasalukuyan sa harap ng gusali ng City Hall. Inulat ng CityVet ang tatlong usapin, ang rabies, African Swine Fever o ASF at bird flu o avian influenza. Sa usapin ng rabies, inulat nito na nakabigay sila ng bakuna sa mga hayop na umabot sa 11,000 sa nangyaring mass rabies vaccination na ginanap sa iba't ibang barangay sa lungsod simula ika-12 hanggang 16 ng Pebrero ngayong taon. Nagsagawa rin sila ng rabies awareness campaign sa mga iba't ibang paaralan, samahang kabalikatang City Health and Services Office. Sa program na Ipakapon, Huwag Itapon, sumailalim ang 297 na mga hayop sa spaying at neutering para makontrol ang kanilang pagdami. Sa ASF naman, inulat nito na ang lungsod ng Tacurong ay nasa non-infected zone ng Bureau of Animal Industry noong unang araw ng Hunyo taong 2023. Ngayong taon, ang CityVet ay nakatanggap ng malapit sa 3 milyong piso na halaga ng baboy, feeds at biologies. Sa ilalim ng INSPIRE program ng Department of Agriculture o DA para matulungan ang mga magbababoy na apektado ng ASF,
Idineklara din ng DA ang lungsod na bird flu free matapos ito masailalim sa infected zone noong Marso taong 2022. Nagpasalamat naman si Dr. Alimahen sa kay Tacloban City Mayor Joseph George Elechoncito MDDPA at sa mga kasapi ng konseho na pinagmumulan ni Vice Mayor Lina Omontilla sa kanilang suporta na nagbigay ng tagumpay sa mga ipinatupad na mga programa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Socksurgeon Headliners. Mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa Bureau of Jail Management and Penology, Regional Office 12, Tacloban City District Jail, male dormitory sa tiwala na ibinigay. Ang Bureau of Jail Management and Penology Office ng Rehiyong 12 kasama ang Tacloban District Jail Male Dormitory ay makikiisa sa 13th Community Relations Service Month na may temang nagkakaisang kawanihan at pamayanan tungo sa bagong Pilipinas. Magsasagawa po sila ng mga iba't ibang aktibidad gaya ng sabayang tree planting, coastal cleanup activities, kasabay ng pagdiriwang ng World Ocean Day, basic journalism workshop, at makikisa din sila sa pagdiriwang ng ika-126 na taon ng Araw ng Kalayaan, Penology Profession Week in Academic Institutions, Awareness Campaign on Drug Abuse Prevention at Bloodletting Activity. Ang isang buwang pagdiriwang na ito ay magtatapos sa ika-30 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang TCDJ-MD ay nasa ilalim ng pamumuno ni Jail Senior Inspector Charles Louis N. Celario, na inimbitahan ay lahat na patuloy na suportahan ang programa ng Jail Bureau. Para sa mga katanungan, maaari nyo po makontak sina Unit CRS Officer, Jail Officer 2, Chucky S. Reyes, at Jail Officer 1, Russell Grace V. Elisan. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Socksurgeon Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.